Baing ganitong creatinine, ganitong BUN, at ganitong ihi. Ang lifestyle talaga napakalaki ng contribution niyan sa iyong kalusugan. Kung ikaw abuso ka sa lahat, panoorin mo to ng maayos, kabayan. Etong pasyente namin, ayan, 23 years old. Nagpaderma, kabayan, pangalawang kuha pa lang ito sa tanang ng buhay niya na magpa-analysis. Ngayon, ano ang resulta, sir? Nakita ko yung previous na result niya. Ang protein niya lang noon, kabayan, last year ng September, trace pa lang. Yun lang naman ang lumalabas sa kanyang report. Wala nang iba. Ano na kaya ang protina nitong kalagayan nitong pasyente ngayon? Ito ang ihi niya, kabayan, oh. Kung makikita niyo, di ba ang klaro-klaro? Huwag ka. Looks can be deceiving. Ano ang nasa loob nitong ihi na ito? Ang nasa loob ng ihi na ito, kabayan, 4 plus ang protein ngayon. May konting dugo at ito ang makita mo sa microscope. Panoorin mo to. Nakikita mo yung, ayan, yung mga cylindrical structure na yan, kabayan. Yan ay gawa sa mga tinatawag na mucoprotein. In short, ito ang tinatawag na casts. Okay, tingnan nyo yung mga shape nila. Diba parang mga tubo? Oo, nanggaling talaga yan sa mga tubo sa loob ng ating mga bato. Ngayon, normal ba yan, sir? Hindi. Hindi kailan nagiging normal ito, kabayan, pag ganito kadami. Okay? Isa lang ang ibig sabihin nito at ini-indicate na merong problema sa bato. Ano yung nakita mo, kabayan? Yan yung tinatawag na casts. Okay? Ngayon, ano naman ang resulta niya sa creatinine at BUN, sir? Ito na siya. Bago yan, ito ang dugo ng pasyente mo na, kabayan. Anong nakikita at napapansin niyo? Napansin niyo ba yung kanilang PAC-RBC? Kadalasan, kabayan, kapag ikaw may problema sa bato, ang baba ng PAC-RBC nila yan. Diba? May mga pasyente na may problema sa bato, nasasalinan dahil ito ang epekto niyan. Okay? Sobrang baba ng pulang dugo, tingnan nyo to. Itong parang tubig o oil. Okay? Yung plasma or serum. Sobrang dami. Na supposedly half-half yan. Okay? Ngayon, pagdating naman sa creatinine, ito lang naman, kabayan, ang lason sa katawan. Oh. Ito ang normal at ito, yan ang pasyente. Diba? Mag-o-orange na. Alam mo ba kung ilan ang kreya nito, kabayan? Ha? Sobrang taas, kabayan, ng creatinine nito. Lagpas ng 10, kabayan. Okay? Tingnan mo naman, oh. Lason. Kamusta naman ang BUN niya, sir? Ayan ang lason. Diba? 160 plus ang kanyang BUN, na ang normal ng BUN, kabayan, sa 23 anyos, lalaki, 50 lang. Okay? Dito, 160 plus. May problema siya sa bato? Doon sa napanood nyo, kabayan, nakita nyo yung cylindrical. Okay? Na structure. Ibig sabihin, nakakabuo. Kasi nga, nag-4 plus sa protein, kabayan eh. Kung ganyan, na sobrang taas ng protina sa ihi mo, at ganito ang kanyang creatinine at BUN, kabayan, may problema ka na sa bato. Okay? Ang pasyente ito, nangangati lang yan. Yung leeg hanggang likod. Ngayon, binabaliwala. Since last year, nakakaramdam na daw yan. At early nitong taon na to, kasi tinanong ko for awareness para maibigay ko sa inyo, kabayan. Tinanong ko yung food niya. Ano bang kinakain mo? Lahat. Tinanong ko ang history, kabayan. Sa family mo ba, meron kayong pamilya na may sakit sa bato? Wala. Kaya nga nung una nasabi ko sa inyo malaki ang epekto ng lifestyle, kabayan. Okay? Sa kinakain, sa kinaugalian. Ito naman, kabayan, dahil sa nature ng kanyang trabaho, siyempre tinanong ko na rin, ikaw ba ay madalas nagpupuyat o maganda ba ang tulog mo kahit kinakain mo lahat? Sabi niya, sir, yan nga ang problema. Lagi po akong puyat at ang lagi kong kinakain, cup noodles lang. Maganda ba yun sa kalusugan? Tinanong ko, bakit ka nag-overtime lagi? Bakit nagpupuyat ka lagi? Sabi niya sa akin, dahil, sir, hinahabol ko. Kasi mas malaki ang OT ko kesa sa sahod ko. Magkano ba ang sahod mo? 8,000 real. Magkano ang nagiging OT mo? Bali, sir, lahat ng nakukuha ko per month, pumapatak yan ng
18 to 20,000 kasama na OT. Ang sabi ko naman sa kanya, kabayan, sa ngayon, okay, sa tingin mo, yung income mo dyan sa pag-OT mo, na alam mong malaki, kaya ba niyang palitan ang bato mo? Hindi siya nakaimik, kabayan. Hindi. Kailangan diretsuhin mo na. Para at least kahit papano, kung ganyan lang din naman ang hinahabol mo, pero ang maperwisyo, kabayan, yung puhunan mo, wag na lang. Hindi po ba? Tingnan mo tong dumi sa katawan niya, kabayan. Oh, hindi ito biro. Lagpas ng 10 ang kanyang creatinine. Tapos 160 plus ang kanyang BUN. Hindi na, kabayan. Tapos pagdating sa ihi, okay, sobrang dami nang nakita nyo dyan sa video na mga casts. Yung doktor na lang po ang bahala sa kanya. Naway, kasi marami din akong sinabi sa kanya, kabayan, dahil sa ganyang kinaugali ang trabaho at kinakain. Sa totoo lang, hindi biro na masiraan ng filter. Pumupugak-pugak na yung katawan mo kapag sira ang filter mo. Kaya alagaan nyo po yan, ha. Hindi kagaya ng preventive maintenance sa sasakyan na kapag may nasirang spare parts o kahit madumi o kaya baradong spare parts ng sasakyan, kayang-kayang bumili ng bago. Ibahin nyo sa katawan natin, kabayan. Katakot-takot na gastos yan kung ganyan na hindi nyo iniingatan yan. Isang paalala lang po, kabayan, ha. Naway kapulutan ng aral. Hindi po biroing ganito, kabayan, na nagsimula lang sa pangangati ng balat. Ayan, dito lang banda. Hindi masakit ang pag-ihi, kabayan. Hindi lahat ng may sakit sa bato, kabayan, kailangan hindi normal ang pag-ihi. Hindi. Kaya, kabayan, alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha. Walang pinaka-importanteng aalagaan kundi ang kalusugan. Isipin mo to, hindi niya alam. Sabi niya, paano naman ako nagkaroon ng sakit sa bato, sir? Wala naman akong masyadong nararamdaman kundi pangangati ng aking balat sa liig at likod. Sabi ko, kausapin mo na yung doktor mo sa derma. Basta ako, nirelease ko na resulta ko, nasabi ko na yung gusto ko sa'yo. Nasa'yo na yan, sir. Kung gusto mong baguhin ang lifestyle mo, nasa'yo yan. Okay? So, thank you for watching, guys. Huwag nyo tong pamarisan, ha? God bless everyone. Alagaan nyo yung kalusugan nyo. Bye-bye.